Hi mga mi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ako na naman po ang inyong lingkod. This is your coach, Jaja Bustos. Ang inyong katsikahan pagdating po sa fertility at pagdating sa mga problema ng mga nahihirapang mabuntis. 7 years na po ako nag-aalaga ng mga hirap mabuntis dito sa online. Kaya maraming nagtataka bakit hindi ka naman doktor pero ang dami mong alam pagdating po sa pagpapabuntis. Syempre dahil po experience-based at sa dami na nga din po ng naalagaan ko at natulungan kong mabuntis, natututo ako sa karanasan nila. At meron din akong GC. So sa pamamagitan ng GC na yun, ang dami kong natututunan ng mga karanasan ng mga inaalagaan ko, yung mga galing na sa doktor pero hindi pa rin po nagkakaanak, yung mga marami na ding nainom na supplement pero hindi pa rin nabubuntis. So, sa pamamagitan ng pag-share nila ng mga experiences nila at mga ideas nila, marami tayong natututunan. Hindi lang ako yung natututo, pati yung mga kasama nila sa GC. Kaya po maraming natutulungan dito. So, ano nga ba yung topic natin ngayon mga miss sa video na to? Syempre, exciting yan. Dahil yung ituturo ko sa inyo ngayon or yung pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa mga posisyon kung paano nga ba mabilis na mabuntis. Para po ma-notify kayo next time kung meron ako mga bagong videos at mga ituturo sa inyo, kailangan nyo po na mag-subscribe dito sa channel ko. So, i-click nyo lang po yung subscribe button dyan sa ibaba. Para next time, kung meron ako mga bagong ituturo sa inyo at ichichika sa inyo, ay ma-notify kayo kaagad. So ano nga ba yung mga posisyon para sa mga nahihirapang mabuntis? Alam nyo mga mi, wala naman talagang exact na posisyon. Walang perfect na posisyon sa kama para madali kayong mabuntis or mabilis kayong magka-baby. Lahat ng posisyon pwede. Kaya lang mga mi, minsan kasi merong mga posisyon na yun lang po ang perfect para sa mga babae na may mababang matres, may mga matres na wala sa posisyon. So, base yan sa mga experiences namin mga mi, lalo na yung mga naalagaan ko na mababa yung matres, nabuntis po sila sa mga posisyon na to. Ayan, kaya abangan nyo po yan mga mi. Sulat nyo sa papel at isearch nyo na rin sa Google kasi ayokong i-flash yung mga pictures dito sa screen dahil pwede tayong maban. Bawal po kasi talagang i-flash yung mga pictures ng position. Kaya isulat nyo na lang po yung mga position na sasabihin ko and isearch nyo na lang po siya sa Google. Kapag mababa yung matres mga mi, ang perfect na position para sa inyo butterfly position. So, bakit butterfly position? Kasi kapag butterfly position, yung dalawang paa ni babae nakapatong sa balikat ni mister, so sa paraan na yon parang umaangat yung natin, yung balakang natin, 'di ba? At nakasampay yung mga paa natin sa balikat ni mister. So, parang masushoot talaga yung kanyang similya kapag po nakikipagdo. At isa pa, pwede rin po natin lagyan ng unan yung balakang po natin or yung puwetan natin, lagyan natin ng unan habang nakapatong yung mga paa natin sa balikat ni mister habang nakikipagdo tayo. So, yan po yung mga perfect na position kapag naramdaman natin na mababa yung matres natin. So, may mga position din para sa mga retroverted uterus. Kasi sinasabi po nila na yung retroverted uterus ay parang baliktad po siya, yung position ng matres. Kaya for me, dahil ako po retroverted uterus, pero 4 yung anak ko, so ang ma-advise ko lang sa inyo is, number 1 is butterfly, and second is missionary, pero lagyan nyo po ng unan yung balakang or yung puwitan ninyo, habang po nakalagay o nakasampay po yung dalawang paa natin sa balikat ni mister. Ayan. So, pangatlo, pwede rin na tayo po yung umibabaw. Tayong mga misis yung kailangan na nakatap sa mga mister natin. Kasi pag retroverted, kapag nakaibabaw tayo, mas lalo daw pong nasushoot yung similya ni mister. Kaya mas perfect siya kapag retroverted ang uterus ninyo. May mga nagsasabi naman po na dog style daw yung maganda kapag retroverted. Pero ako kasi hindi po siya nag-work sa akin. So pwede nyo din pong itry yung dog style kung mag-work sa inyo. Kasi may mga retroverted uterus din na
ginagawa na din nila yung position na to, pero hindi naman po nagwo-work or hindi din sila nakabuo. So, try nyo yung mga sinabi kong position kanina. Alam nyo mga miha, marami pang mga position sa kama na pwede nating gawin na mag-i-enjoy tayo. Pero mga mi, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Kahit ano pang posisyon ang gawin natin sa kama, kung meron tayong problema sa matres, hindi po yan magwo-work. Kasi kahit na lumipad pa tayo or patiwarik, patayo, patuwad or whatsoever, kung may problema naman yung matres natin, hindi din po talaga tayo makakabuo kahit anong posisyon yung gawin natin. Kaya bago natin i-work out yung mga position na yan, kailangan din nating i-check muna yung matres natin kung healthy ba, kung wala bang problema, wala ba tayong sakit sa matres, wala ba tayong PCOS, myoma, wala bang bukol, okay ba yung similya ni Mister. Kasi kung may problema ang isa sa inyo ng asawa mo, kahit ano pa po yung posisyon na gawin natin, wala din pong sense yan. Kaya ako, I always advise talaga sa mga inaalagaan ko na hirap mabuntis na huwag sila masyadong mag-focus sa mga posisyon. Kasi ang mga posisyon, guide lang po yan sa pakikipagtalik. Iba pa rin po yung sure talaga tayo na wala talagang problema ang isa't isa sa atin ng partner natin. Kasi waste of time at pagod lang din po yung mararanasan natin kung wala namang nabubuo, 'di ba? Kaya magi-enjoy tayo sa lahat ng mga posisyon na 'yan. Makakabuo naman tayo kahit na anong posisyon pa 'yan, kahit na quickie pa 'yan, kahit nasa CR, nasa sala, nasa kusina, nasa kama, or kung saan-saan pa. Basta po healthy ang similya ni Mister at yung matres ni Mrs. ay malusog, malinis, walang sakit. Kahit anong posisyon po 'yan, mabubuntis po kayo. Ayan po ang advice ko sa inyo mga mino. Okay. So, ayoko masyadong magchika about position kasi napakarami pong position sa kama na pwede nating i-discuss. Kaya lang, mga mi, sa sobrang dami niyan, hindi po siya pwedeng i-flash talaga dito sa video ko. Basta ang ma-advise ko lang or mapapayo ko lang sa inyo mga mi, ang position, guide lang yan, okay? Ngayon mga mi, kung nagawa na natin lahat ng posisyon at hindi nag-work dahil nga tayo ay may PCOS, merong problema sa matres, merong mga problema sa regla, malay nyo ako po yung makatulong sa inyo na mabuntis kayo. So 7 years na po ako nag-aalaga ng mga hindi po nagkakaanak ng mga couple at hindi lang po misis ang aalagaan, pati po si Mister kailangan maalagaan din yan. Kasi baka mamaya si Mrs. lang po yung inaalagaan natin pero si Mr. pala may problema din, 'di ba? So dapat dalawa po kayo ng asawa mo. Okay? Kung nanonood ka man ngayon, malay mo ako na po ang makatulong sa inyo. So may GC po kami na mga samahan ng mga mag-asawa na nahihirapang magkaanak sa Pilipinas at malay nyo, eto na po ang makatulong sa inyo. Ayan, so wag po kayong mahihiyang mag-chat sa akin kung meron kayong mga problema sa pagbubuntis. Wag kayong mahiya na magtanong sa akin or mag-share ng mga experiences ninyo. Dahil po sa dami ng naalagaan ko na hirap mabuntis, yung mga topic na yan is parang normal na lang po yan sa akin. Kasi nga 'di ba ang topic natin or yung focus natin is magpabuntis ng tao. Kaya wag kayong mahiya sa akin na mag-share ng mga experiences ninyo. Okay? So, hintayin ko po yung chat ninyo. So, pwede nyo po akong i-search sa Facebook. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Coach Jaja Bustos. Thank you so much for watching. Abangan ko po yung chat nyo mga mi kung meron pa kayong mga gustong itanong sa akin tungkol sa mga position. At kapag nag-chat kayo sa akin, pwede kong i-send sa inyo yung mga pictures. Wag lang po talaga dito sa YouTube kasi pwede tayong ma-block dito. Okay? Thank you so much mga mi.